afternoon mga par, natay transaction karon, natay paliton nga sakyanan. Alright, pinapatuwing natin mga par kasi ayaw umandar. Ito na mga par, tingnan natin kung anong problema nito. Scan muna natin. May na-detect tayo na isang active code, itong tawag nito TPS. Pero subukan muna natin yung fuel pump kung gumagana. Fuel pump, actuator, yes. Subukan natin. Ayun, gumagana naman ang pump. Okay. So walang problema sa mga injectors at saka bago yung mga ignition coil. So subukan nating palitan ng tingnan yung spark plug nito at saka itong throttle body TPS. Yung mga par, hindi pa rin natin mga paandar mga par, kaya subukan nating mag continuity test mula dito sa ECU papunta doon sa throttle body. Maandar na mga par, kaso hindi talaga siya nag-RPM, mababa ang RPM. Nagbiblink pa yung error code So yan mga par, kailangan nating palitan tong electronic throttle body kasi sira yung yung TPS sensor niya. Yung motor walang problema, okay sana. Par, nakabili na tayo ng bagong electronic throttle body. Sana magiging okay na to. Linisin muna natin kasi sobrang dumi. Update mga par, ganun pa rin ang problema, ayaw pa rin umandar. Bago na yung natin, pero second hand din yan, yung electronic throttle body. Tinanggal natin yung injector, subukan natin i-crank. Meron namang bumubugang fuel. So lahat na injector okay man. So wala tayong problema sa injector mga par. May ibang problema pa talaga nito. Yung mga par, nag-retiming tayo ng timing belt. So balik na natin tong tensioner. Lagyan lang natin ng Allen wrench para walang tension. So tama na yung timing nya. Tama na. Timing mark, tama na. Meanwhile, good morning mga par. So patuloy lang nating tinutroubleshoot itong ayaw umandar na sasakyan, Mitsubishi Lancer Wagon. So nakabili na tayo ng bagong ECM kasi suspect talaga natin ECM. Ito yung bago, tapos ito yung luma. Ang nangyayari kasi mga par, itong supply doon sa electronic throttle body, itong pula na to, yung nakita nyo yung pula na yan, wala siyang 5 voltage reference. Dapat may 5 volts siya na reference para gagana yung sub niya at saka yung main na sensor sa TPS, TPS sub at saka TPS main. Yun yung magsisend ng signal papunta dito sa ECU kung ilang percent yung binukas ng throttle, yung butterfly. Depende sa apak ng accelerator or ng EPS kung ilang degree yung ino-open niya doon. Ibabato niya dito sa kulay green at saka kulay puti, kung nakikita niyo yung linyang yan. Tapos itong supply ng ito yung pinaka main supply ng throttle body, dapat mayroon siyang 5 volts reference. Ang nangyayari kasi mga par, itong luma, ang lumalabas niya 10 volts, hindi siya 5 volts. Kaya sa scan natin lumalabas doon na high input voltage, sub high input voltage, kasi nga mataas yung binibigyan niya na supply, 10 volts. Hindi pa rin natin mapandar yung makina. Gawa nung nagpalit tayo ng ECM, hindi natin may program sa scanner natin. So may problema kasi yung ECM at saka immobilizer, hindi sila compatible kasi sa ibang ECM itong immobilizer na to, saka yung susi. Subukan natin. So ayaw talaga.
ayaw mag-communicate tong tawag tong immobilizer doon sa bagong ECM niya. Yun. So ang ginawa natin, binili natin yung buong set kasama yung immobilizer, saka yung susi, saka tong ECU relay. Ginawa na rin natin kasi may isang relay doon na hindi gumagana, not functioning well. So hopefully mapandar na natin to, kabit na natin to. Ayun mga par, naikabit na natin yung immobilizer at saka lagay lang muna natin yung susi dyan kasi hindi pa natin na bunot yung buong barrel. Susubukan nating pandarin kung andar na siya. Start. Engine on. Start. Yun. Ayun na mga par, bandar na. Nabuhay na uli. Ayun, maganda na ang andar na makina. Ayun o. Sa wakas, napaandar na rin natin mga par. Wala na siyang check engine. Back to the road ka na, boy. Ganda pa ng andar niya oh. So yun talaga, nabili natin as is. Pinakarga natin ng tuwing truck kasi hindi umandar yung makina. Pina-repair na to kasi yung pinagkuhanan ko nito mechanic din, hindi lang talaga niya na pandar, mechanic na Australiano. Nagpalit na siya ng mga sensors, ignition coils, yung map sensor, nagpalit sila ng ECM, ECU, nagpalit sila ng ECU, immobilizer kit. Hindi pa rin nila napandar. Yan, successful na tayo mga par. Pandar natin ng ano. Pero ilang araw din to kasi lagi tayo may pasok. Ilang araw din natin bago na pandar. Alright. Kiring is kiring. Peace out.